Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ang aking isi-share ay matatagpuan sa Colossians chapter 3 verse 12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness. Dito po sa verse na to, ang bibigyan ko po ng pansin ay yung salitang kindness. Kaya ang pamagat po ng aking isi-share ay kindness, awareness. Meron po kong tatlong ibabahagi sa ating topic ngayong araw. Una, spiritual presence of kindness. Nung ako ay bata pa, naalala ko yung song na sekular, no, na sinasabing gusto kong bumait pero di ko magawa. Opo, mahirap po talaga. Kaya nga kinakailangan natin ng tulong ng Holy Spirit para tayo po ay maging mabuti, maging maayos in the sight of God. Kaya sabi nga ng verse, put on therefore. So bilang isang mananampalataya, ito pong katangian na to na kindness, available po sa atin ito bilang mananampalataya. Pero kailangan maintindihan muna natin yung Ephesians 1:13. Sabi ng verse, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, tingnan nyo po yan, after that ye believe, pagkatapos manampalataya sa Panginoong Jesucristo, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Pag ang tao pala ay nanampalataya sa Panginoong Yesus bilang kanyang tagapagligtas, automatic mananahan sa kanya or siselyuhan siya ng banal na espiritu. At makikita po natin sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, nagbubunga po yung Espiritu Santo na to na nasa sa atin bilang mananampalataya. Kaya nga sabi ng verse, but the fruit, bunga of the Spirit, ano-ano po yan, is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. So ito po ay mga bunga ng Espiritu Santo. Kaya nga po ang pagiging mabait, mahirap yan sa sarili nating lakas. Pero pag nanampalataya ka kay Jesus Christ, since ikaw ay may Holy Spirit na, tutulungan ka ng Holy Spirit na itong mga katangian, yung mabubuting katangian, yung pagiging kind, ay lilitaw sa atin, lalabas po sa atin sa tulong po ng Espiritu Santo. Kaya mahalaga ang kanyang presensya sa atin pong buhay. Pangalawa, show your kindness. Yes, meron na po tayong Holy Spirit. Sa tulong po niya ay magagawa po natin maging mabait. Kaya nga sabi ng verse, put on therefore as the elect of God. Put on, isuot, parang sa damit po, no? Ang damit, pag sinuot po yan, nakikita po yan ng ating kapwa. Ganon din po ang ating kabaitan, kinakailangang makita po ito ng ating kapwa. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kagaya ng isang ilaw. Ang ilaw, hindi po ito dinisenyo para itago. Ito'y kailangang ipakita. Ganon din po sa ating pananampalataya. Kailangan maipakita, may application sa atin pong kapwa-tao yung natutunan po natin o yung doctrine nating natutunan from the Bible. Maaring magaling ka sa doktrina, maaring magaling ka pa sa debate, pero pag walang nakikitang application sa iyong buhay, faith without works is dead, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kinakailangan may demonstration po. Itong kindness na to na nasa sa atin, kailangang maipakita sa ating kapwa. At panghuli po mga kapatid, stay being kind. Sabi nga ng verse, as the elect of God. Yung elect of God, isa yan sa mga title natin bilang mga mananampalataya. Pero gusto kong pansinin si God mismo. Kasi alam nyo, sa daigdig na ito, no, maaring ikaw minsan mag-iisip ka, gumagawa naman ako ng tama, ng kabutihan. Bakit parang hindi ako pinagpapala sa standard ng world? Samantalang iba, gumagawa ng kalokohan, corrupt sila, pero parang sila yung pinagpapala sa daigdig na ito. Kaibigan, huwag nating kalilimutan na hindi tayo naglilingkod sa kapwa-tao natin. Hindi po sila yung ating basis sa paggawa ng kabutihan. At dito po sa Colossians chapter 3, 23 to 24, tingnan nyo po nakalagay sa talata, and whatsoever ye do, do it heartily, nagmumula sa puso. Para kanino? As to the Lord. Hindi po sa kapwa-tao natin, hindi sila yung standard natin sa paggawa ng kabutihan, kundi nakatingin tayo sa Panginoon. Sabi nga, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward
of the inheritance. Kaya tuloy lang po tayo sa pagiging mabuti. Dahil isang araw po pala bilang mga mananampalataya, makaka-receive tayo ng reward from the Lord. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:10, for we, tayong mga mananampalataya, must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Ang konteksto po ng 2 Corinthians 5:10, or ito pong tinatawag na judgment seat of Christ, ito po ay judgment for the believers only. Isang araw hahalap tayo sa Panginoon bilang mga mananampalataya, at ano man ang ginawa natin dito sa lupa bilang mga anak ng Diyos ay magbibigay sulit tayo sa kanyang harapan. Kaya nga po sa pagiging mabuti, sa pagiging mabait, alam po natin na hindi ito magdadala sa atin sa langit, kasi ang salvation naman is purely by the grace of God through faith in Jesus Christ alone. Pero syempre bilang mananampalataya, haharap tayo sa Diyos one day, at tayo po ay magbibigay sulit sa Kanya. Kaya kung tayo po'y gumawa ng kabutihan, bibigyan tayo ng reward. Kung hindi ka naman gumawa ng kabutihan, ay sorry, hindi ka makakatanggap ng reward later on sa atin pong pagharap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tuloy lang po sa paggawa ng kabutihan, at hindi po mawawalan ng kabuluhan ang ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. Kaya kung pinagpala ka ng videong ito, like and share. God bless us.